Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon mga kanutrisyon at magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo para sa episode na siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama pa rin natin ang Nutri-Eskwela community radio stations all over the country. Kaya simulan na natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon. Siyempre, walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation radio program. At ako po ang makakasama ninyo sa episode ngayong hapon, Jomay Tongkol po mula sa National Nutrition Council. Excited po ang mga topics natin for today mga kanutrisyon, kaya huwag na natin patagalin pa. Mamaya po sa technical segment ay makakasama natin ang President ng Sports Nutrition Association of the Philippines para pagkwentuhan po natin at magdiskusyon po tungkol po sa sports nutrition o nutrition po para sa mga kanutrisyon nating mahilig gumalaw, maglaro at magpamalas po ng kanilang galing sa sports o yung ating mga atleta. Ano naman ang iba't ibang programa sa bansa para mapabuti ang nutrisyon ng mga Pilipino? Makakarinig tayo ng update mula po sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice ng Department of Agriculture. Mamaya naman po yan sa Nutrition Update segment. At gagabayan naman tayo ng mga tamang habit na dapat sa buhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. At syempre, hindi po magpapahuli. Para po sa mga mahilig magluto at kumain, may bit-bit po na masarap at masustansyang recipe. Walang iba kundi si Recipe Princess Laika Algonero. Mamaya po yan sa ating segment. At kung may mga katanungan kayo po sa nutrisyon, sasagutin po namin yan sa Tanong Mo, Sagot Mo segment. Kaya ang gagawin niyo lang po mga kanutrisyon ay mag-comment lamang po sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Nutri Program or sa FB page po ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations upang mabigyang linaw natin ang inyong mga katanungan. So, stay tuned at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalala. Pinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At magbabalik ang One Nutrition, One Nation Radio Program. Ano nga ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan kong umiiral sa ating bansa? Yan mga kanutrisyon, sama-sama natin alamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Update. At ngayong hapon po ay mapalad po tayo at makakasama natin si Dr. Hazel Antonio Beltran. Ito po ang Head ng Communication Division ng Philippine Rice Research Institute mula po sa Department of Agriculture. Tinatawag po natin PhilRice. Narito siya para magbahagi ng updates tungkol po sa paggamit ng corn grits bilang pamalit o panghalo sa kanin. At una po natin katagalin pa, mga kanutrisyon, magandang hapon, Dr. Hazel, at salamat po sa pagpapaunlak ng aming indikasyon. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ayan. So, umpisahan na po natin, Ma'am Hazel. Bago po ang lahat, ipakilala niyo po muna ang PhilRice. Sino po ba ang PhilRice at ano po ang inyong mandato? Ang PhilRice po o Philippine Rice Research Institute ay under po sa Department of Agriculture. So, ang mandato po talaga namin ay mapataas yung kita at ani ng ating mga magsasaka. So, yung dinidevelop po namin yung mga rice varieties at saka mga technologies to improve their productivity. Pero at the same time po, ang goal po kasi ng PhilRice ay prosperous rice farming communities. At kasama din po doon ay yung ma-improve din po yung health ng ating mga rice consumers. Kaya po, tumutulong din po kami sa pagpopromote ng mga healthier rice at alternatives to rice. So ngayon po pala ay tinatayo po kasi ang PhilRice noong 1985. So ngayong
2025 po ay nagsiselebrate po ang DA Phil Rice ng 40th anniversary namin. The anniversary. Ano bang 40th? Ruby ba yan? Hindi lang po ako sure. So maganda po yung mandato no, ng PhilRice, hindi lang po nakatutok sa farm families or sa mga farmers, kundi pati doon sa mga consumers na rin. Ma'am, paki-explain niyo nga po sa amin, ano ba yung mga benepisyo kapag tayo po ay magluluto at kakain ng corn grits bilang alternative o alternatibo sa kanin? Mula 2013, nagsimula na talaga tayo na i-promote yung rice mix with corn grits and other staples. No? Kasi mas may nutrients din talaga na nakukuha sa kanila compared sa white rice. For example, yung corn, mas mataas siya sa essential minerals. So, mataas yung calcium niya, mas mataas yung iron niya, yung zinc at saka yung phosphorus na importante para magkaroon tayo ng strong bones, mas maganda yung oxygen natin, yung pagdaloy ng oxygen natin sa katawan, at mas maging maganda yung immune function natin. Or mas mapatatag yung ating immunity sa mga sakit. So, maganda din siyang source ng protein compared sa plain white rice. Siyempre, kapag brown rice na yung usapan, medyo nagiging at par na sila. No? Pero kapag compared sa white rice, mas magandang source din siya ng protein. So, nakakatulong yun para ma-repair yung ating body, yung muscle natin, mas mapalakas. Kaya nga yung ating mga athletes, di ba? Corn yung kinakain nila. And yung overall health din, nakakatulong din yung mga protein natin. So, mas mataas din yung fiber niya. So, nakakatulong siya sa mas magandang digestion, nakaka-prevent siya ng constipation, at saka mas nagiging healthy yung gut system natin. And mas maganda din at mas mataas yung kanyang healthy fats. Ayun. So, meron siyang mas mataas na unsaturated fats na mas maganda para sa ating mga puso compared sa white rice. And mas mababa din yung carbohydrates niya compared sa white rice. Kaya mas maganda siya sa mga tao na nagda-diet at nagko-control ng mga blood sugar. So yung mga diabetes natin ng mga kababayan. Maganda siya sa nagda-diet dahil mas mabilis siyang makabusog. Mataas yung satiety niya. So, dahil mataas din yung fiber niya, kaya mabilis siyang makabusog compared sa white rice. And mas mura din siya, no? Kasi yung corn, mas mura, lalo na ngayon compared sa white rice. Kaya mas maganda rin talaga na pinopromote natin yung rice mixed with corn grits. Yun, maganda talaga yung sinabi ni Ma'am Hazel kasi nga sabi na nga natin, bilang alternatibo, kung wala tayong masyadong access sa kanin o sa bigas, pwede talaga ang corn grits, di ba? Yung sinasabi na. So, Ma'am Hazel, ano po ba yung mga inisyatibo po or initiatives na sinarize para i-promote at gawin itong mas accessible? Kanina nabanggit niyo na po yung Be Responsible campaign. So, pwede niyo po ba ito na-explain sa amin at ano po yung mga nakapaloob na mga key messages dito sa campaign ng PhilRice? Ayan, so yung Be Responsible campaign po, tatlo po talaga yung goals noon. Una, to help achieve rice self-sufficiency. So, sa pamamagitan po ng pag-manage ng ating rice consumption. Pangalawa po ay ma-promote yung healthier alternative sa rice. So, ito nga po yung brown rice na nakakatulong din sa rice self-sufficiency dahil sa higher milling recovery. At yung pong mga alternative sa rice tulad ng corn grits, cassava, kamote, at saka po yung last ay pagtulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng pag-encourage ng local, pagbili ng local na mga rice. So, ang ginagawa po natin dito simula noong 2013, nagsimula po tayong magkaroon ng rice corn mix or iba pang mga rice mixes. So, dito po, pinopromote natin, in-encourage natin yung mga government offices na mag-serve ng rice na hinaluan ng iba pang alternatives tulad ng corn. So, meron din po tayo before yung rice mix day tuwing Thursday. Pero hindi lang po natin sustain. Pero itinatry po namin siyang ibalik ngayon. Pero ang mga maganda naman po kasi yung programa po para sa corn program, tuloy-tuloy po siya under the Department of Agriculture at under po sa UPLB kasi doon po nagpaparami talaga sila ng mga corn na pwedeng gawing corn grits. Kasi talagang alam nila na mas masustansya yung corn grits. Kanina may banggit na si Ma'am Hazel about sa ibang alternatives no, sa kanin. So, pwede niyo bang ulitin or bigyan diin pa, Ma'am Hazel, bukod sa corn grits, ano pa yung maire-recommend ninyo bilang healthier option or healthier alternative sa kanin?
Ang ini-recommend po namin bukod sa rice corn ay yung rice kamote, rice cassava, rice saba. So ito po, pagka po tinanong natin yung mga nakakatanda sa atin, ginagawa po talaga nila to, hinahaluan nila ng cassava o kaya po ng saba, yung mga kanin nila para po magkaroon ng additional flavor plus additional nutrients. Kasi alam naman po natin na kapag puti na yung rice, halos nauubos na yung nutrients. Pero yun po kasing cassava, mas maraming fiber, mas maraming vitamin A. Yun pong saba, mas maraming potassium, mas maraming napoprovide ng mga nutrients, mas marami din pong fiber. So, kaya po, ini-encourage natin yung variety din po. Yung parang sinasabi natin, araw-araw nagpapalit tayo ng damit, pero yung white rice natin paulit-ulit. So, para po may variety, talagang nire-recommend natin yung haluan ng iba pang carbohydrates. So, lagyan po ng kasaba, saba, kamote, ayun, tsaka corn grits, and adlay. Medyo mahal lang po talaga yung adlay right now kasi supply and demand di po ba? Pero napakasustansya din po ng adlay. Pero kung nasa mga baryo po tayo or sa probinsya, marami po doon adlay, tumutubo lang doon sa mga palipaligid kasi parang isa po siyang type ng damo. Napaka-healthy din po noon. At ang pang-last ko po, bago namin kayo pakawalan ng Hazel, kung may mga nakikinig po tayo, no, mga taga sa LGUs po, no, sa local government units at mayroong taga-agriculture office, saan po kaya nila kayo pwedeng kontakin? Or meron po ba kayong FB page para po kung gustong makipag-partner or humingi ng assistance sa PhilRice para mas gumanda pa po yung pag-aani nila o yung paghahanap po nga nila ng magandang alternatibo bukod po sa kanin. Pwede niyo pong kontakin ang DA PhilRice sa aming Facebook page sa DA PhilRice. Meron din po kaming PhilRice Tech Center sa 0917-111-7423. Meron din po kaming YouTube page. Pwede din po kayong mag-message doon. And of course, meron din po kaming Be Responsible page sa Facebook. So, pwede po kayo doon. And you can always email us and go to our website sa www.philrice.gov.ph. And there you have it. Maraming salamat, Dr. Hazel Antonio Beltran. Siya po ang Head of Communication Division ng Philippine Rice Research Institute ng Department of Agriculture para po sa ibinahagi mong update. Sa usapan natin ngayon, mga kanutrisyon, hindi masamang maging corny, lalo na kung healthy naman. At dahil dyan, huwag po kayong alis mga kanutrisyon dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umeere po sa lahat po ng Nutri-Eskwela Community Radio Station sa buong bansa. At ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay mag-ingat sa pag-inom ng vitamin at mineral supplements. Ayan. Sino ba naman sa atin ang hindi maiengganyo sa mga vitamin at mineral na may mga boteng makukulay at promising claims, di ba? Yung parang, pag uminom ako nito, magiging healthy na ako. O minsan naman sinasabi nilang, isang capsule lang, makukuha mo na ang vitamin requirements mo sa isang araw. So ito mga kanutrisyon, ang vitamin at mineral supplements po ay mas maiging iniinom or tinitake kung ito po ay inirekomenda ng inyong doktor. Kailangan po kasi mag-ingat sa pag-inom ng vitamins at mineral. Hindi po ito basta-basta, no? Halimbawa po, may mga tao kasing nakakabuo ng kidney stones, lalo na kung sobra ang pag-inom nila ng calcium. Kung tayo po ay walang sakit, malusog, aktibo, approve na po yung balancing dieta bilang source ng inyong mga kailangang bitamina at mineral sa araw-araw. So narito po ang ating ilang paalala para maging wais po tayo sa pag-inom, no, or sa pagbili, no, ng mga vitamin mineral supplements. Ito. Una sa lahat, kumain muna tayo ng tama at balanse. Siyempre, mga kanutrisyon, makukuha natin ang lahat ng vitamins and minerals na kailangan natin mula sa isang balanced na diet. Yung may prutas, may gulay,
protina mula sa karne, at whole grains. Isa pa po, ang vitamins and minerals mula sa mga natural na pagkain ay mas na-absorb ng ating katawan kumpara po sa artificial na anyo nito. Kaya naman, the best pa rin ang natural food. Ayan. Pangalawa naman po mga kanutrisyon, huwag basta-bastang iinom ng kung ano-ano. Hindi porket may letter A to Z, di ba? A to Z sa label, iinumin mo na lahat. Ang sobra sa ilang vitamins at minerals, gaya po ng vitamin A, D at iron, ay pwedeng makasama dahil pag sobrang mga ito, na itatabi to sa ating atay, lalo kung araw-araw mo itong ininom, kahit hindi naman kailangan. Pangatlo, tingnan niyo po yung motibo. Minsan, marketing lang talaga ang lakas. Kung magpapadala tayo sa glow in 7 days, o kaya super brain power in 1 capsule claims, parang love life po yan, di ba? Kung masyadong maganda para maging totoo, abay magduda na po tayo. At lastly po, kumonsulta po tayo sa mga experts bago po tayo bumili or uminom ng mga supplement. Tanungin muna natin si Doc o kaya po yung ating mga registered nutritionist, dietitian. Kasi sila po yung tunay na may alam kung kailangan mo ba talaga to at kung ano yung pang kailangan na dagdag mineral o vitamins ng katawan mo. So ayan na mga kanutrisyon. Tandaan, ang goal natin ay tunay na kalusugan, hindi instant magic. Walang shortcut, simulan po sa maliliit na healthy habits. At yan po ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Hindi magiging kumpleto ang hapon natin, mga kanutrisyon, kung wala ang pinaka-star ng episode na ito, ang ating technical segment. Dito natin maririnig ang makabuluhang diskusyon or kwentuhan tungkol ko sa sports nutrition o nutrition para sa mga atleta. And this afternoon, we're very honored dahil makakasama natin ngayong hapon ang presidente ng Sports Nutrition Association of the Philippines Incorporated na si Miss Sarafia Amina and Batua Mambuay or Miss Fia for short. Yan, huwag po natin patagalin pa mga kanutrisyon. Good afternoon, Ma'am Fia. Ma'am Fia, and welcome po sa One Nutrition, One Nation. Hi, magandang hapon po, Miss Jomay. Okay, so umpisahan na po natin ang ating kwentuhan. Una-una, Ma'am Fia, ano po ba ang sports nutrition? At bakit ito sa tingin nyo nagiging special concern na sa nutrition community? Alright. Ang sports nutrition, para sa kaalaman ng lahat, no, ito ay isang branch ng nutrition na nakafocus sa dietary needs po ng ating mga atleta. Or kahit hindi lang atleta, no, pati yung mga active individuals na nahihilig na rin sa mga running, sa mga sports, or they're doing exercise. So, ang special concern ng nutrition na to, no, sa community is ang performance at recovery at even yung injury prevention ng isang atleta or individual ay malaki, no, ang nakasalalay sa pagdating po sa kanilang nutrisyon. No? Malaki po nakasalalay sa pagkain. No, hindi po sapat na healthy diet lang kasi inisip natin pag active tayo, parang physically mukhang okay naman, no? Hindi po sapat yung araw-araw lang na pagkain. Kailangan itong pagkain na to ay naka-tailor talaga based sa kanilang training load, sa anong bang sports yung kanilang ginagawa, at yung individual needs, no? Yung pinaka, ano ba yung katawan natin? Ano bang height natin? Ano bang gender natin, lalaki or babae? Kasi po kapag mali yung nutrisyon, nagkakaroon po ng epekto ito, no, bumababa ang kanilang performance, nagkakaroon ng delayed recovery at risk po for injury. Ma'am Pia, ma-explain niyo ba sa ating mga nakikinig, bakit importante yung nutrition sa mga atleta? Hindi ba sapat na yung kumakain sila ng ganitong kadami, 3 beses isang araw or higit pa? Bakit nga ba importante ang nutrition? Meron ba itong kaugnayan sa performance nila sa kanilang mga napiling sports?
Yes, Miss Jomay, no, napakahalaga nito kasi nagbibigay ang nutrisyon ng fuel, no, ng kalakasan para sa training at competition. Minsan kasi nakafocus lang yung atleta na gagalingan ko para magaling ako sa competition. Pero enough fuel din or energy during training. Tumutulong din po ito sa mga muscle recovery and repair, no, para mas mapalakas pa lalo ang kanilang katawan. Nakakatulong din po ito sa kanilang mental focus at endurance. No? In short, kahit anong galing ng isang atleta, kasi nga no, nakakapagbaba din to ng risk for injury. So kahit ano pong galing ng isang atleta sa training, kung kulang yung kanilang nutrisyon, hindi po nila maaabot yung peak performance. Parang kulang yung baterya ng isang makina. Kung alam niyo po, no, kapag yung isang makina po or yung isang item na nilalagyan nyo ng battery, kahit may battery pa siya pero paubos na, makikita niyan parang nagma-malfunction na. So, parang ganun din yung ating katawan. No, mahihirapan yung katawan mo makarecover, bumababa yung energy, at posibleng mas madaling mapagod yung atleta or ma-injure pa. Kaya kung gusto ng isang atleta po na maabot yung kanilang tunay na peak performance, magaling na magaling sila pagdating sa competition day, dapat po talaga sabayan ng tamang pagkain or nutrisyon yung bawat training effort nila. Hindi lang siya parang, okay, kailangan kong kumain, kailangan ko ng energy. Pero iisipin mo lang din talaga na ginagawa ko to para for recovery and repair, para okay yung aking mental focus, para hindi ako magkasakit at hindi ako prone for injury. Tama, no? Maganda yung naging point to ni, actually points ni Ma'am Sia. Kasi akala natin basta practice lang sila ng practice araw-araw. Ano ba yun? Warm-up exercise. Yung mga, akala natin yun lang talaga ang nagiging ensayo ba ng, or preparasyon ng ating mga atleta pag sila ay magko-compete. Pero ngayon, Ma'am Sia, hihimayin natin. Ano yung mga kakaibang nutritional needs ng ating mga atleta? Sabi nyo kanina, magkakaiba kunyari isang babae atleta, maaaring iba yung kanyang nutritional needs. Pag lalaki naman yung pinag-usapan natin. Pero when it comes po sa nutritional needs, energy, ano po yung mga kakaibang nutritional needs ng ating mga atleta when it comes to energy, macronutrients, at micronutrients? So may pagkakaiba or pagkakapareho po sila. Definitely po, Miss Jomay, no, yung calorie requirement ng isang atleta mas mataas compared sa isang regular na individual dahil sa kanilang physical demand, no, yung demand ng sports, no, ng training. So yung energy needs ay based po sa body weight, no, tama po kayo, pati po sa gender, training intensity at sports, no. Kailangan po regular din yung timing. Napaka-importante ng pre and post, no, yung bago at pagkatapos ng kanilang workout or ng event, yung mga snacks, no, napaka-importante po nito pagdating sa sports nutrition para maiwasan yung fatigue. The same time, maiwasan yung weight loss, lalo na kung yung atleta hindi naman niya intentionally, no, magkaroon ng weight loss or pagbaba ng timbang. Gusto lang niya maintain weight. So yun po yung sa energy. Tsaka po pagdating sa enerhiya, lagi dapat po ang target natin, laging consistent yung energy levels. Kailangan po itong maintindihan ng mga professional, even yung mga coach, no, na humahawak ng ating mga atleta, and also yung ating mga atleta, na kailangan yung energy level nila consistent. Lagi ko po tinatanong to sa mga atleta namin na parang rate 1 to 10, gaano kataas yung energy level mo before and after. At ang pinaka-goal ko po talaga is, ang ibibigay sa akin ng atleta is 7 out of 10. Bakit? Bakit ang taas? Parang ang taas. It's because hindi lang sa sports, dapat parang ang nararamdaman niya na, ay, pagkatapos ng training ko, before and after, pagkatapos ng training ko, kung 100% ako nung before, dapat after about 70 or 7 ang rating ko. Kasi madami pa akong magagawin. Baka nag-aaral yan, nagtatrabaho, so, makikipag-socialize. So, kailangan maganda yung energy. At the same time, alam mong makakabawi ka the next day. Kasi minsan po, ang training ng atleta natin, 4 to 7 times a week. So, kailangan punong-puno yung kanilang fuel araw-araw para mas efficient sila sa training nila at mas matibay sila mentally and physically. No? So yun po yung sa enerhiya. Ngayon po sa macronutrient, this is based on IOC consensus statement on sports nutrition. So this is followed globally din po and here in the Philippines.
ang carbohydrates po natin pagdating sa atleta is 5 to 10 grams per kilogram body weight. Ang protein naman is 1.2 to maximum of 2.0 or 2 grams of protein per kilogram body weight. Ngayon, ang fats po, wala po tayo masyadong specific nito, pero at least, no, healthy fats po yung pinagkukuhanan natin. Lean protein pa rin yung ating kinukonsumo. And ang pinaka-advice po is about 20 to 35% of healthy fats. Ngayon, sa mga micronutrients, ang pinaka nakikita namin very important is iron, calcium, and vitamin D para sa bone strength. Iron is for the oxygen transport, no? Vitamin B vitamins for energy metabolism kasi nga we want to up or to maximize the energy. So we need support, no, of the B vitamins para sa mas magandang takbo ng energy metabolism. At lastly po, electrolytes, no? Ayan yung potassium mo, yung magnesium, yung sodium, no? This is very important for hydration and also the nerve function. So, meron nga talaga, no, na dapat, ano tawag natin doon, parang nutrient of concern na tinitignan natin at sinusubaybayan na maibigay, no, na maibigay at ma-supply doon sa dieta ng ating mga atleta, no. Ma'am Pia, ang sunod ko naman pong tanong, meron po ba na pagkakaiba, nutritional requirements ng mga atleta bago sila sumabak sa laro at pagkatapos ng isang event? Kung meron po, paano po yun naiiba? Kasi sabi niyo nga kanina, minsan tinatanong yung mga atleta, ano yung energy level mo before and during the dapat gusto niyo same level siya, di ba? Pero after ba ng laro or ng isang event, kailangan ba bumababa ba dapat yun? Or i-maintain pa rin natin siya? So, paano yun, Ma'am Pia? Opo, napaka-importante. Kaya nga kanina na-emphasize ko po, na talagang importante sa akin na tuwing mag-start ang isang nutrition plan, kahit training pa lang, no, ang layo pa, minsan August pa yung event. Pero during training, inaalam na natin kung ano yung energy level nila before and after. Kasi napaka-importante po nito para mag-gauge natin kung tagal ba to sa training, matatapos niya ng training, makukuha niya ba yung best niya during training, kasi yun yung goal. No? So, pag bago po ang laro, or ito yung tinatawag nating pre-event nutrition, ang goal nito is magbigay ng energy para sa katawan, lalo na kung high intensity yung kanilang gagawin. Pero gusto natin hindi mabigat sa tiyan, no? Again, this is pre-event nutrition or bago po yung kanilang laro, no? Kailangan hindi po mabigat ang kanilang tiyan, pero sapat na makakagalaw sila, may enough energy sila. So, ang pinaka-focus po pag pre-event or bago ang laro is carbohydrates at may onting protein. Pero carbohydrates talaga yung pinaka-star ng pre-event nutrition. So, ito yung pinaka-main source of fuel para sa muscle. Yung onting protein na dagdag, no? Syempre, pampatibay, no? For body repair, pero hindi kailangan sobrang daming karne or protein source or plant-based protein source ang kailangan, kasi nga po mataas yung satiety value ng protein. So ang goal nga natin, hindi pwedeng mabigat, no, yung kanilang digestion. And pag pre-event po, iniiwasan din po natin na kailangan po low fat and low fiber. Kasi po iniiwasan natin na baka kabagin, no, magkaroon ng bloating or kabagin or may stomach upset yung ating atleta habang naglalaro. Or kunwari, ikaw ay isang individual na, alam mo, sasama ka ng mga fun run. Na iniiwasan po natin na kakain kayo ng medyo ma-fiber, magulay. Kasi baka mamaya kabagin ka habang tumatakbo ka. No? So, iniiwasan po natin ang fat and fiber during competition or during an event day or training day. No, pwede natin idagdag po yung healthy fats and fiber pag hindi na, or parang post na, pagtapos na or sa ibang araw na hindi ka kailangan gumalaw, no? So, kailan ba kinukonsumo po ang mga pre-event meals? Ito yung mga 3 to 4 hours before an event, no? Full meal naman siya. Like for example, breakfast, tapos kung alam mo 3 to 4 hours pa naman yung training mo or yung competition, pwedeng 3 to 4 hours kumain ka ng full meal, Pinoy, no? Next is pag malapit na yung event,
no, or yung sports, 1 to 2 hours, mga light snack. Kaya nga kanina banggit ko, napaka-importante ng snack kasi iniisip nila, kumain na ako 3 hours ago. Pero napaka-importante po nung one hour or 2 hours, lalo na kung tatagal po yung activity nyo more than an hour. No, yung sports more than an hour. So yung mga sample po natin, yung typical pinggang Pinoy na merong chicken breast, may kanin, ito yung for 3 hours, no? May gulay. So pwede ka pang maggulay niyan. Pero kapag malapit na, focus ka na lang sa mga white bread with peanut butter or pandesal with peanut butter, tapos meron kang saging or saba, tapos tubig na lang. Magaan na lang. No, 1 to 2 hours. Ngayon, yung pagkatapos po ng laro or post-event, ito yung sinasabi ko, pwede nyo nang ipasok din yung fiber, no, and onting healthy fats. Ang goal kasi nito is i-replenish na yung energy loss na naubos during the game or no sports, and tulungan makarecover yung katawan natin. So usually kailangan po makapag post-event nutrition or yung nutrition talaga na meal 30 to 60 minutes after, no? Pagkatapos, ito po yung tinatawag nating recovery window. Kasi po mas effective po yung absorption rate sa mga oras na to, 30 to 60 minutes. So ang focus nito is your carbohydrates, meron pa rin, protein, no? Para ma-repair yung carbohydrates is para ma-replenish nga na maibalik yung mga nawalang enerhiya. And of course, hydration. Uminom agad ng tubig, no, electrolyte drinks, kailangan na kailangan yan pagkatapos. And even during, no, ano ba yung mga sample natin? We have peanut butter sandwich, we have chocolate milk. May study po talaga na pagdating sa sports nutrition, ang mga chocolate milk natin, nakakatulong po ito talaga sa post-recovery, no, ng isang atleta kasi kompleto siya eh. No, you already have a balanced carbohydrates and protein ratio. So, chocolate milk drink. Usually, ang nire-recommend po namin sa mga atleta is yung mga dark chocolate drink. So, mas leaner lang siya ng onte. May onting fats, no, healthy fats, pero hindi lang sobra. Isi-segue ko na sa susunod na tanong. Total na banggit na yung hydration. So, importante siya, di ba, sa ating mga atleta, kahit sa regular na individual, no? Pero gaano ba dapat karami yung inom na tubig bago sumabak or after ng performance? Or yung sinasabi niyo pong pag-inom or nire-recommend ng mga dark chocolate drink, gaano siya kadami or gaano ka-frequent dapat yung pag-inom nila ng mga ganitong na parte ng kanilang hydration? Usually po, 250 ml to 350 ml per hour, no? At yung pag-hydrate po talaga is throughout the day, buong araw. Hindi lang siya during the event. Kasi minsan, mas umiinom lang yung isang athlete kapag pagod na siya. Pero yung mga ibang oras na hindi naman siya exercise, hindi naman siya training, hindi siya masyado umiinom ng tubig, which is makaka-apekto sa total hydration level niya. So, kailangan po hydrated throughout the day. Tapos, yun, kapag during competition, usually 250 to 350 ml. Depende po sa tolerance din, no? And kapag yung mga ganitong like chocolate drink, no? Syempre may added bigat to. So, hindi natin siya nire-recommend during, nire-recommend natin siya after. And then, isa pa pong concern ng Sia. Meron po ba connection or ano naman ang relasyon ng sapat na pahinga at tulog sa sports performance ng ating mga, siyempre hindi lang tungkol sa nutrition, pero siyempre may relasyon din ito, di ba, kung sapat yung pahinga nila o yung tulog nila sa kanilang performance. So, napaka-importante pag sa adult po kasi 7 to 9 hours yung nire-recommend. So, ganun pa rin siya sa isang atleta na kailangan naaabot natin at least 7 to 9 hours a day, lalo sa mga adult. Kailangan po kasi natin ito para, alam mo yun, mabigyan mo ng time yung katawan mo to adjust, para makapagpahinga din siya, mag-replenish, no? Ayusin yung mga punit, mga sira. So, ito po yung time para muna tayo, makapagpahinga yung katawan at magawa niya, mas maging maayos po yung kanilang metabolism. Sabi, no, talagang total discipline, talaga pag ikaw ay isang sports personnel or atleta, no. Ma'am Pia, may mga practical tips ba kayo na pwedeng maibigay sa ating mga nakikinig, lalo na kung meron po mga nakikinig dyan ng mga atletang medyo limitado yung kanilang budget pagdating po sa pagkain?
Well, pagdating po sa mga budget, no, hindi po natin, kasi iniisip nila pagdating sa nutrition, even sports nutrition, mahal. Kailangan ko ng supplement. Hindi niyo po kailangan ng supplement. Ayun. Um, Ano yung point? yes po, kasi akala nila pag sports nutrition, supplement, nakafocus supplement. And yan talaga yung minamarket ng mga ganitong, wala namang masama, no, nakakatulong sila, pero hindi sila yung priority dapat. No, food first approach po tayo pagdating sa sports nutrition. Ngayon, ina-assess po natin yung atleta kung talaga bang hindi niya kaya, mababa ba ang kanyang appetite, no? Yung demand ng sports niya eh kung i-compare natin, usually nagkakaroon tayo ng food diary, chine-check natin, ina-assess talaga natin yung kanilang intake for the next 24 or minsan 48 hours. Ino-observe natin kamusta yung energy levels nila, ina-assess natin, yun nga, no, rate 1 to 10, ano yung energy level mo. Tapos kapag hindi niya kaya talagang ipasok lahat ng nutrient, saka tayo magsusupplement. Pero again, focus tayo food first. Ngayon, paano tayo kapag tayo ay limited ang kanilang budget? Pag protein, itlog, tokwa, sardinas, manok, yung typical ulam, no? Basta as long as lean, no? Tanggal yung mga visible skin, visible fat, no? Para lean pa rin. And kasi ang target natin pag atleta, pag babae, less than 20% body fat. Pag lalaki po, madalas less than 15 to 10% body fat. So as much as possible, mas lean lang talaga. Pero yun nga, itlog, tokwa, sardinas, manok, isda. No, yun, even yung mga karne, no? Walang problema. Munggo, no? Plant-based protein. Sa carbs naman, rice, no? We are very abundant, no? We have abundant source of rice. Saging, kamote. Diba? Hindi naman po kailangan mahal. Hindi natin kailangan ng um, mga sports bar, mga ganun, na parang mga snacks na mamahal. Hindi po. Sa gulay, kahit ano, pero ang pinaka-importante po sa gulay, kapag po tayo ay may atleta, kung kayo ay isang magulang or coach, huwag niyo pong ipipilit yung ayaw na gulay. Kailangan po yung gulay na gusto. Siyempre, tatanungin natin, ano ba yung kinakain? So, kahit chopsuey pa yan, kangkong pa yan, pwedeng-pwede sa gulay. Ngayon, pagdating ko sa mga pre-packed snacks, no, sabi ko nga, importante po ang mga snacks po, no? So, hard-boiled egg, banana, peanut butter sandwich, lugaw with boiled egg, 'di ba? Kung titingnan natin, sobrang mura lang. Magkano lang ang itlog ngayon? No, kahit tumataas ang bilihin, pero kahit pa paano, kaya pa rin, Saka hindi no? siya mahirap i-prepare, di ba, Ma'am Oh, oh, Sheila? Hindi siya yes mahirap po. i-prepare. Kaya walang rason para hindi kumain ng whole foods, natural foods ang ating mga atleta. Oh, po. And para Tsaka, na lang po, opo, Ma'am Pia, para na lang po kasi na-mention niya na din, no, yung ating mga pamilya, no, yung mga nag-aalaga sa ating mga atleta. Paano mm-mm. pa ba nila masusuportahan maliban po sa pag-prepare ng balanse at wastong nutrition? Ano pa po yung kanilang maaaring gawin para masuportahan po yung kanilang mga pamilya na atleta pagdating po sa usapang nutrition o wastong pagkain. Yun. Mm-mm. Well, talagang unang-una, kailangan tulungan natin silang magplano Mhm. weekly para maiwasan yung biglang gastos, yung parang binibigyan na lang natin sila, tapos pag lumabas sila, ang mamahal ng bilihin ng mga restaurant or kahit mga stall, mahal na rin ang bentahan. Ngayon, as a family, no, kailangan po talaga suporta ng pamilya na gawing family activity ang pagiging ang pagkakaroon ng healthy eating. Nagsa-start po yan talaga sa bahay. Mas madaling sundan kung sabay-sabay. Hindi, mahirap po kasi kung, okay, atleta ka, iba pagkain mo, ito pagkain namin. No? Mas maganda din at nakaka-inspire para dun sa atleta din natin na, okay, ito yung kinakain ko, nakikita ko din yung pamilya ko, balanse din sila kumain. Iwasan din po natin yung pagbili ng mga highly processed food tulad ng hotdog, no? Mga tosino, okay lang paminsan-minsan, pero as much as possible, less, mga chips, no? As much as possible. Kasi baka mamaya, yun yung maging snacks nila na hindi naman advisable, no? Especially 1 to 2 hours before a training. No, kailangan ang stock po natin mga healthy options talaga sa bahay. Like yung kanina nabanggit ko, kung saging, isa sa mga magagandang snacks, dapat lagi may saging. And tulungan din natin sila pag nagmi-meal prep, no, or budget planning. Alamin natin saan ba sila, ano ba yung pwede nilang mabilhan kung sila po ay mga mag-aaral pa lang, no, na mga atleta, student athletes. So ano ba yung nasa paligid nila, at tulungan po natin sila
parang ito yung recommendation po, dito ka kumain, dito ka bumili. Ganyan. I-encourage po natin sila na matulog. As mentioned kanina, ng maayos, 7 to 9 hours talaga is the recommendation. And mag-hydrate, no? Lalo na kung maaga yung kanilang training. Suportahan din po natin sila emotionally, no? Hindi po natin sila dapat pinipressure. Minsan kasi na ang nangyayari sa mga atleta natin, pressured sila because of the parents, or minsan even kung hindi man parents, minsan the coach, no? Sobrang pressured sila, yung katawan nila pressured na kulang na sa nutrisyon, kulang na sa tulog, no? Dapat hindi po. Kailangan talagang i-assess natin na okay, before tayo mag-jump sa training mo, kamusta ba yung tulog mo, kamusta yung nutrisyon mo, kamusta yung kain mo. Kailangan okay yun. And masaya ka ba? Okay ka ba? No, ano ba yung kailangan natin silang pakinggan, no? Hindi, but at the same time, gusto natin malusog sila at malakas sila. And there you have it, no? Ang ganda ng mga panghuling tips na binigay sa atin ni Mang Fia. And with that, thank you so much. Maraming salamat, Ms. Rafia Amina M. Batua Mambuay. Siya po ang President ng Sports Nutrition Association of the Philippines Incorporated para po sa liglig at makabuluhang diskusyon natin ngayong hapon tungkol po sa sports nutrition. Talagang busog na busog tayo sa kaalaman ngayong hapon. At siguradong ako, yung mga tips na binigay kanina ni Ma'am Pia ay baon-baon natin yan, ano, para sa mas malusog at mas malakas na performance sa larangan ng sports ng ating mga atleta. Thank you once again, Ma'am Pia. Yun po. At dyan lamang kayo, mga kanutrition, at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito sa One Nutrition, One Nation. Bagay po sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay ang masasarap, abot kaya at Pinoy-style recipes na handog po ni Recipe Princess Laika Lagonero. Kaya ngayong hapon, Recipe Princess Laika, ano ba ang baon mo na recipe para sa amin ngayong hapon? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng sarsyadong itlog. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 6 na piraso ng itlog ng manok, 5 butil ng bawang na dinikdik, 1 piraso ng sibuyas na hiniwa, kalahating tasa ng tomato sauce, 1/3 na tasa ng tubig, 2 piraso ng karot na hiniwa, at mantika para sa panluto. Paraan ng pagluluto. Ilaga ang itlog, balatan at itabi. Igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Idagdag ang tomato sauce, tubig at carrots. Timplahan ng iodized salt at paminta. Pakuluan ng ilang minuto. At panghuli, idagdag ang itlog. At ganun lang kadali, handa ng kainin ang ating sarsyadong itlog. Ihain ito habang mainit pa at isabay sa brown rice at gulay of your choice. Yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess Laika. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala.
Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Narito pa rin tayo, mga kanutrisyon. At ang segment natin, kung saan walang tanong ang tama o mali. Basta lahat may sagot. Kaya kung may katanungan kayo tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan dito sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. At ang nagpadala po ng tanong niya ngayong episode natin ay mula po kay Mami Jessa. Galing po sa Tagbilaran City, Bohol. Ayan. Kasalukuyan daw po siya nagpapasuso sa kanyang 4-month-old baby. Ayan, congratulations, Ma'am Jessa. No? At ikaw ay masigasig na nagpapasuso sa iyong baby. Ito pang tanong niya, totoo po ba na kailangan ko kumain para sa 2 tao habang nagpapasuso or habang nagbe-breastfeed? Yan. Thank you, Ma'am Jessa. Actually, ilang beses na rin po namin yan narinig, no? Sa mga tita, sa mga lola, sa mga kapitbahay, sa mga besties. Ayan, sabi nila, kumain ka ng madami para sa baby. Pero teka lang, no? Sagutin natin yan ng klaro, okay? Actually, ang sagot dyan, yes. And at the same time, no. Yan. Kapag nagpapasuso po kasi tayo, mga lactating mothers natin, totoo na kailangan mo ng extra energy. Kasi nga, di ba, ang katawan natin gumagawa po ng gatas para kay baby. Kaya yung milk production, breast milk production, nag-require po talaga siya ng extra calories or extra energy. Yan, super mom vibes nga po, di ba? Pero hindi ibig sabihin nito, nakakain ka ng sobrang dami sa isang upuan. Hindi yung dodoblehin mo na yung karaniwan na servings mo. Ang kailangan mo ay hindi doble sa dami ng pagkain, kundi dagdag na quality nutrients or sustansya. May mga pagkain mayaman sa protina, calcium, iron, at healthy fats. Hindi ka kumakain, di ba? Hindi ka kumakain para sa 2 tao na parang may food trip. Kumakain ka para maging healthy ka at para masustain mo yung demand ng breast milk production. So para sa mga lactating mothers, kailangan nyo po, katulad ni Mami Jessa, kailangan mo dagdagan ng 500 calories. So ibig sabihin, katumbas nito, dagdag na merienda or snack sa umaga or hapon. O kaya naman, dagdag na serving ng ulam, gulay at kanin. And yes, no, kailangan mo pa rin uminom ng maraming tubig. Hydration is the key para sa paggawa ng iyong katawan ng breast milk. At least, for lactating mothers, 10 baso ng tubig ang kailangan ninyo. So yan, Mami Jessa, hindi mo na kailangan kumain para sa 2 tao, pero dapat siguraduhin mong masustansya at sapat yung kinakain mo. No? Again, congratulations sa iyong successful pregnancy at lactating journey. Full support ang Nutriskwela family sa iyo. Yan. So para naman sa iba pang katanungan mula sa ating mga kanutrisyon, mag-comment lamang po kayo sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page o sa Facebook page ng inyong mga Nutriskwela community stations, radio stations, at sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong. Dahil ang tanong nyo, sagot namin yan dito lamang po sa One Nutrition, One Nation Radio Program. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ang talakayan tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ng ating natapos ngayong Miyerkules ng hapon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung papaano pang mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ang kalusugan po ng inyong pamilya. Nais namin muli magpasalamat sa mga nakasama namin ngayong hapon,
sa presidente po ng Sports Nutrition Association of the Philippines Incorporated, si Ms. Fia Batuam Mambuay, para po sa diskusyon natin tungkol po kanina sa sports nutrition. Muli po, pinapasalamatan namin si Ma'am Hazel, no? Mula po sa PhilRice ng Department of Agriculture para po sa diskusyon natin tungkol sa corn grits bilang alternatibo naman sa white rice. And of course, maraming salamat pa rin sa ating recipe princess, kay Ma'am Laika Labonero, at sa ating production staff na si Miss Bea Jacinto. Kaya mga kanutrisyon, huwag na po kayo magpapauli sa latest news and updates tungkol po sa usapin ng tamang nutrisyon. I-like nyo na rin po ang One Nutrition, One Nation Ratio Program FB page at National Nutrition Council official FB page at isama nyo na rin po sa inyong mga laging sinusubaybayan ang First 1,000 Days PH FB page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council or NNC. Hanggang sa muli, ito po si Jomay Tonggol na tuwing na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye-bye for now mga kanutrisyon at mag-ingat po tayo palagi. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Laking one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, believe ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay
ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa maganda